Hindi pa rin natauhan si Duke Ryan. Hindi niya maintindihan kung paano siya natalo. Pagsapit ng gabi, pumili ang Duke ng isang lugar malapit sa tabing ilog upang magtayo ng kampo. Ang mga nakakalat na kabalyero at mersenaryo ay nagtipon sa paligid ng mga apoy, ngunit ang malaking bahagi ng grupo ay nananatiling nawawala. Pinangunahan ni Carter at Axe ang isang grupo ng mga musketeer, malapit na sinusundan si Duke Ryan at ang kanyang natalong hukbo. Malaki ang naging papel ng mga witches sa tagumpay na ito, at naalala ni Roland ang kanyang witch army. Hindi niya maiwasang matuwa hanggang sa tumulo ang laway sa bibig niya. Biglang sumulpot si Anna sa likod ni Roland sa deck ng barko, at siya ay nahuli. Nagsimulang magpanik si Roland, galit na ikinakaway ang kanyang mga kamay at iginiit na wala siyang ginagawa. Ngumiti si Anna at inabot ang kanyang panyo. Tulad ng nangyari, natagpuan ni Roland ang kanyang sarili na nagpapalipas ng gabi sa piling ng mga witch. Habang lumalalim ang gabi, si Nightingale ay nakahiga sa kanyang kanan habang si Anna ay payapang nakatulog sa kanyang kaliwa. Sa kabila ng komportableng sitwasyon, nahihirapan si Roland na makatulog. Mukhang hindi lang si Roland ang nagpupumilit na pumikit ng gabing iyon. Sa isang sandali ng kabaitan, tinuruan niya si Anna ng isang simpleng trick para makatulog. Ang pagbibilang ng tupa. Si Nightingale naman ay nanunood habang ibinahagi ni Roland ang kanyang kaalaman at pagkatapos ay nagpanggap na natutulog. Gayunpaman, ang umaga ay nagdala ng ilang hindi inaasahang kahihinatnan. Nagising lahat sina Anna, Nightingale, at Roland na may maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata, ebidensya ng isang hindi mapakali na gabi na ginugol sa pagbibilang ng mga tupa. Tila hindi nagtagumpay ang simpleng trick gaya ng inaasahan ni Roland. Sa loob ng pinakamalaking tolda sa campsite, ang 5 maharlika na pamilya ay nagtipon-tipon, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa pag-aalala at takot. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Duke Ryan, na mukhang parehong problemado at mapotla ang mukha. Ang kapaligiran sa tent ay nabalot ng tensyon, na may pakiramdam ng pagkabalisa na dumadaloy ng gusto sa hangin. Lumingon si Duke Ryan kay Ron, na nangunguna sa larangan ng digmaan, at humingi ng mga sagot. Anong nangyari sa labas? Tanong niya, na nanginginig at nagmamadali ang boses. Nagtinginan ang ibang mga maharlika sa tent, ang mga mata ay nakatutok kay Ron, naghihintay ng paliwanag. Malinaw na ang lahat ay nagulat sa mga pangyayaring naganap sa lugar ng digmaan. Si Ron ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ang narinig ko lang ay isang nakabibinging tuloy-tuloy na alingaw-ngaw na mga tunog. Aniya, mabigat ang boses sa pagkadismaya. At pagkatapos ay bumagsak sila ng isa-isa, lalo na pagkatapos ng huling pagsabog na iyon. Umiling si Ron, na parang nahihirapang hanapin ang mga salitang maglalarawan sa kanyang nasaksihan. Ang kabalyerong nangunguna sa pagsalakay ay tila bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Sa pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot akong makita habang ang kanilang katawan ay nanginginig bago ang kanilang ulo at mga paa ay marahas na napunit sa 5 piraso. Habang sinabi ni Earl Moss ang posibilidad na ito ay isang kagagawan ng witch, mabilis na tinanggihan ni Duke Ryan ang ideyang ito. Sinabi niya na ang lahat ng mga kabalyero ay nilagyan ng God Punishment Stones, na kilala na nagpapawalang bisa sa mga witch. Ibinahagi ni Duke Ryan ang kanyang plano sa iba pang mga maharlika. Iminungkahi niya na muli nilang tipunin ang kanilang mga hukbo at bumalik sa Chang'e Stronghold. Mula doon, puputulan nila ang lahat ng mga supply na pupunta sa border town, na epektibong magpapagutom sa bayan upang sumuko. Habang pinag-uusapan ng mga maharlika ang kanilang plano, nag-ambala sila ng isang hindi pamilyar na himig na pumuno sa hangin. Ang tunog ay nagmumula sa isang lokasyon na hindi kalayuan sa kanilang tent. Bago sila makapag-react, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, na naging sanhi ng pagkasira ng isang tent at mabilis na gumuho. Habang nagmamadaling lumabas ng tent si Duke Ryan, nakita niyang nagtatakbuhan ang lahat sa gulat. Nayanig ang lupa sa lakas ng pagsabog, mga dumi at dugo ang tumatalsak sa hangin. Pagtingin sa kanluran, nakita niya ang isang hukbo ng mga kabalyero na nakasuot ng unipormeng may baluti na tahimik na nakatayo sa labas ng campsite. Duke, dali, kailangan na nating umalis. Dinalhan siya ng isa sa kanyang mga tauhan ng kabayo at pilit siyang pinapabilis.
Sa sandaling yun natulala si Duke Ryan. Sumakay siya sa kabayo at pumunta sa silangan kasama ang kanyang tauhan, ngunit halos hindi pa sila nakaalis sa campsite nang makaharap nila ang isang hindi kilalang hukbo. Ang mga sundalo ay nakasuot ng magkakatulad na kasuotan at may hawak na kakaibang sandata na maiikling patpat na kahoy sa kanilang mga kamay. Nakatayo sila sa perpektong formation na may magkaparehong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, narinig ni Duke Ryan ang isang melody na nagmumula sa kabilang direksyon. Ang army ni Prince Roland, na pinamumunuan ni Axe, ay nagmarcha patungo sa kanila na may pare-parehong hakbang. Biglang huminto ang hukbo, na talagang sinanay na may perpektong katumpakan, nakatayo sa harap ni Duke Ryan na parang isang hindi magigibang harang. Pagkatapos, sa kanyang takot, nakita niyang itinutok nila ang kanilang mga sandata, ang mga maiikling kahoy na patpat na mukha lamang laruan. Hanggang sa marinig niya ang nakakabinging sunod-sunod na mga pagputok. Habang walang takot na nilapitan ni Duke Ryan ang formation ng mga sundalo, ang mga pagputok ay umalingaw sa kanyang katawan na parang dumadagindong na tambol. Napaatras siya, ramdam ang impact ng bawat pagtama sa dibdib at tiyan niya. Biglang nilamon siya ng isang paralisadong panghihina, na naging sanhi ng pagkumbiyelsyon ng kanyang katawan at pagbagsak niya sa kanyang kabayo. Sa kabila ng kanyang magiting na pagsisikap na magsalita, walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay nanlalamig sa isang makapal, matamis, at madugo niyang likido, na nagpapakita sa kanya na humihingal. Sa huli, kinuha siya ng kadiliman, binalot siya ng nakakatakot na katahimikan. Matapos ang matagumpay na pagpaslang kay Duke Ryan, si Roland at ang kanyang mga tauhan ay nagtungo sa Chang'e Stronghold. Sa kanilang pagtataka, nakatagpo sila ng mga kaunting pagtutol at madaling na-control ang stronghold. Ngayon ay dumating ang pinakakapanabik na bahagi, ang proseso ng pagkuha ng kanilang mga resources. Ang grupo ay maingat na naghanap sa bawat sulok ng kastilyo, sinasamsam ang lahat sa kanilang dinadaanan. Habang papalapit sila sa treasure room, tumibok ang kanilang mga puso sa pag-asa. Sa loob, nakakita sila ng mga salansan ng kumikinang na ginto, isang yaman na lampas sa kanilang inaasam na pangarap. Di nagtagal, ipinaalam ni Carter kay Roland na humihiling si Petrov na makipagkita sa kanya. Habang tinatahak ni Petrov ang distrito ng kastilyo sa silangan, napagtanto ng prinsipe na kalahating oras na ang lumipas. Sa sandaling iyon ay nakita ni Petrov ang mga sundalo na hindi pamilyar na hukbo na nakatayo sa harap ng kastilyo ng duke. Ang mga sundalong ito ay hindi katulad ng anumang nakita niya noon. Hindi sila pinalamutian ng makintab na baluti o pinalamutian ng mga balabal at mga laso. Sa halip, may hawak silang mga maiikling patpat na kahoy at may mga matutulis na sibat na nakakabit sa itaas. Sa kabila ng kanilang hindi karaniwan na sandata, ang kanilang disiplinadong formation sa dalawang maayos na hanay ay naglabas ng aura ng katatagan at pananakot. Naisip na ni Petrov ang pinakamasama. Pagpasok ni Petrov sa bulwagan, nakita niya ang ikaapat na prinsipe na nakaupo sa gitna ng mesa, na may isinusulat itong mga detalye. Nang tumingala ang prinsipe at nakita si Petrov, huminto siya sandali bago ngumiti. Sinenyasan ni Roland si Petrov na maupo, at nakahinga ng maluwag si Petrov. Alam niyang hindi nasaktan ang kanyang ama, na isa sa mga unang sumuko. Nagpasalamat siya sa awa ni Roland, nag-alok si Petrov na magbabayad siya ng anumang halaga na pantubos upang matiyak ang paglaya ng kanyang ama. Gayunpaman, umiling si Roland, na nagpapahiwatig na wala siyang interes sa ginto. Gusto ko ng mga hayop at tao, sabi niya. Nagulat si Petrov sa kahilingan. Simple lang, paliwanag ni Roland, na iniabot kay Petrov ang isang scroll. Gusto ko ng mga mason, karpintero, magsasaka, at labor. Maaari mong gamitin ang iyong mga ginto sa scroll upang kalkulahin, ngunit ang kabuoang bilang ay dapat na hindi bababa sa 3,000. Bahagya siyang ngumiti. Oh, at nga pala, dahil ang tatay mo ang pinakamataas na maharlika na bihag, mayroon akong sasabihin, ang kanyang halaga ay pinakamataas din. Hindi makapaniwala si Petrov sa kanyang narinig. Inaasahan niyang hihingi si Roland ng mabigat na pantubos, ngunit sa halip, humihingi siya ng mga manggagawa at magsasaka. Nanlaki ang mga mata ni Petrov sa dami ng mga hayop at mga taong hinihingi ni Roland bilang pantubos.
Mabilis niyang naisip sa kanyang isip na ang hiniling na halaga na 3,000 bilang ay nangangahulugan na kailangan niyang magbigay ng alinman sa 1,000 baka o 300 bihasang mason upang matiyak ang paglaya ng kanyang ama. Si Petrov, isang matalinong maharlika na hindi estranghero sa mundo ng kalakalan, ay nahaharap sa isang nakakaintriga na problema. Pinigyan siya ng limitadong bilang ng mga baka at stonemason at inatas ang maghanap ng pinakamainam na solusyon upang matugunan ang target na 3,000 bilang, habang pinapanatili ang mga gastos sa pinakamababa. Hindi naging madali ang hamon. Ang iba't ibang kombinasyon ng mga baka at stonemason na magagamit ay nagpakita ng hindi mabilang na mga posibilidad, at ang paghahanap ng mga pinakamahusay ay mangangailangan ng maingat na pagsusuri at pagkalkula. Itinaas ni Roland ang isang daliri na nagpapahiwatig na handa lang niyang bigyan si Petrov ng 1 araw para gumawa ng kalkulasyon at 1 linggo para ayusin dahil mananatili lang si Roland dito nang hindi aabot ng 1 linggo. Nag-isip si Petrov tungkol sa nakatakdang panahon, ngunit bigla siyang nagulat sa sinabi ng prinsipe. Sinabi ba ng prinsipe na aalis siya? Nagsimulang tumakbo ang isip ni Petrov. Alam niya talaga na si Duke Ryan ay namatay sa labanan, at ang stronghold ay pagmamay-ari na ngayon ng prinsipe. Bakit niya gustong umalis? Hindi ba sapat para sa kanya ang napakagandang stronghold na ito? Ngunit hindi iyon ang punto. Ang totoong isyo ay kung aalis ang prinsipe, sino ang mamamahala sa dakilang lungsod na ito? Ang isip ni Petrov ay tumatakbo sa mga tanong at alalahanin. Hindi siya makapaniwala na tatalikuran na lang ng prinsipe ang kanyang bagong nahanap na bayan at ang lahat ng mga tsansa na ipinapakita nito. Tiyak na may higit pa na kahulugan ang kanyang ginagawa. Pero gayon pa man ang katotohanan ay nananatili, kung aalis ang prinsipe, magkakaroon ng kaguluhan sa stronghold. Hindi papayag si Petrov na mangyari iyon. Kinailangan niyang humanap ng paraan para kumbonsihin ang prinsipe na manatili o, kinakailangan, na magtalaga ng 1 taong maaaring pamahalaan ang lungsod sa kanyang pagkawala. Biglang pumasok sa isip ni Petrov ang isang ideya na alam niyang hindi na niya kayang pigilan pa ang prinsipe. Your Highness, napalunok at nagsalita si Petrov, maari ko bang itanong, mayroon din bang halaga ang pagsakop niyo sa Changes Stronghold? Tinitigan ni Roland si Petrov ng may matinding interes at biglang tumawa. Ikaw ang unang taong nagtanong sa akin ng ganoong paraan, aniya, humigop ng inumin at nagsalita sa nakaka-relax na tono. Si Roland ay hindi humihingi ng ransom kundi ito ang tinatawag niyang mga bayarin sa ahensya. Bawat buwan, hihingi ni Roland ang 30% ng nabuwis na kita mula sa Changji Stronghold at 1,000 halaga ng mga resources, at ang natitira ay ibibigay sa ahente. Ito ay once in a lifetime na pagkakataon para kay Petrov, at determinado siyang huwag itong pabayaan. Bago pinahintulutan ni Roland si Petrov na magsalita, tinanong niya kung ano ang gagawin ni Petrov sa mga sumasalungat sa kanya, kung ano ang kanyang estimated para sa buwanang kita sa buwis, kung ano ang kanyang mga plano at hakbang para sa pagpapaunlad ng kalakalan at komersyo, at kung paano niya magagarantiyahan ang halaga ng 1,000 resources. Nasira ang utak ni Petrov para sagutin ang bawat tanong sa seryeng ito, habang ang ekspresyon sa mukha ng kanyang kamahalan ay lalong nasisiyahan. Sa huli, pinalakpakan siya ng prinsipe at sinabing, magaling, iyon lamang para sa araw na ito. Kapag natukoy mo na ang halagang pantubos na 3,000, maaari kang pumunta sakin at tabyusan ang bilangin. Magpahinga ka muna, aalagaan kong mabuti ang iyong ama sa panahon simula ng araw na ito. Matapos ang mga tanong, medyo uminit ang utak ni Petrov, at tinulungan siya ni Carter na umalis sa silid. Tumingin si Roland kay Nightingale, na lumitaw sa tabi niya. Well, nagsasabi siya ng totoo para sa karamihan, at nagkibit balikat siya. Nagulat si Roland nang makita ang gayong talento, akala niya lahat ng maharlika ay marunong lamang makipaglaban sa mga kabayo. Nakita niya ang pangalan ni Petrov Hellman sa listahan at bahagyang binilog ito ng isang quill pen. Sumandal siya sa kanyang upuan, at si Nightingale ay lumapit sa kanyang likuran at kusang nagsimulang imasahe ang kanyang mga balikat gamit ang kanyang mga kamay. Your Highness, 1 linggo ka lang ba talaga dito? Tanong ni Nightingale. Anong problema? Ipinikit ni Roland ang kanyang mga mata at ninanamnam ang pangangilig sa kanyang mga balikat. Hindi ba ito ang pinakamalaking lungsod sa kanlurang rehiyon? Pulong niya, hindi mo ba gustong manatili sa mas maunlad na lugar na ito kumpara sa border town?
Lumawak ang ngiti ni Roland habang iniisip ang tanong. Alam niyang komplikado ang power dynamic sa loob ng kuta ng Chang'e, na nagpapahirap sa kanya na maapektuhan sa malalaking pagbabago. Gayunpaman, hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit pinili niyang ituon ang kanyang mga pagsisikap sa ibang lugar. Habang si Roland ay nag-iisip na nakatingin sa malayo, napag-isipan niya ang katotohanan na ang simbahan ay may malalim na impluwensya sa mga tao sa stronghold, kaya nahihirapan silang tumanggap ng mga witch. Ang kanyang pananaw ay lumikha ng isang bayan kung saan ang mga witch ay malayang makakalakad sa mga kalye at mamuhay tulad ng mga normal na tao, at alam niya na ang border town lamang ang makakamit ng iyon. Sa isang buhol ng pagsang-ayon, si Nightingale ay nagsalita, "Tinupad mo ang iyong pangako, Your Highness." Biglang tumalikod si Nightingale at tinapik ang dibdib na parang may pinaghahandaan. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, at nagulat si Roland sa biglaang pagkilos ni Nightingale. Nakatutok siya sa mga papeles niya kaya hindi niya napansin ang paglapit nito. Bago pa siya makapag-react ay hinayla na siya nito palapit at binigyan ng mabilis na halik sa labi. Naramdaman ni Roland na uminit ang kanyang mukha nang mawala si Nightingale sa hangin, naiwan siyang mag-isa at nakatulala sa kanyang upuan.